Isa pong muling mapagpalang umaga sa bawat isa. Tayo po'y muling darako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na ibibigay sa atin ng Panginoon para sa ating kalakasan, para sa ikakabuti ng ating pananampalataya bilang kanyang kawan. At bilang Panginoon na siyang gumagabay, alam po natin na hindi siya titigil na iparamdam sa atin at ipaunawa ay mga bagay na dapat nating maintindihan. Ang ating pong pag-aanguan ng salita ng Diyos ay matatagpuan po natin sa Henesis Kabanata 25, magsisimula sa talatang 29 hanggang 34. Akin pong babasahin. Minsan si Jacob ay nagluluto ng sinabawang pulang patani. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso. Sinabi niya, gutom na gutom ako, bigyan mo naman ako niyang mapulang niluluto mo. At dahil dito'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, ibigay mo muna sa akin ang iyong karapatan bilang panganay. Payag na ako, sabi ni Esau. Anin ko pa ang pagiging panganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at binigay kay Jacob ang karapatang pagiging panganay. Binigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa niya pa ito ng tinapay. Matapos kumain at uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan bilang panganay. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Aming Panginoon, ang iyong pagpapala, ang aming iningi, ang iyong biyaya, ang siyang aming dinadalangin. Panginoon, sa oras na to, kami po'y lubos na nagpapakumbaba. Sapagat alam po namin, muli mong ipapahayag sa amin ang nais mo para sa amin at maintindihan namin yung direksyon at pamantayan na nais mo para sa amin. Bilang iyong kawan, kami po'y dumadalangin na muli mong ilinaw sa amin ang mga bagay-bagay na dapat naming maintindihan upang huwag kaming magkamali, upang sa aming mga desisyon, manatili kaming nakatuon sa direksyon, Panginoon, na iyong nilaan sa amin. Salamat po. Inihingi po namin sa tulong ng Espiritu Santo ang iyong pangunguna, sa aming pangunawa, ang iyong pagbibigay, sa aming pananampalataya, ng iyong pagpapalakas. Ito po ang aming panalangin sa dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Amen. Dito sa nakita natin, ito'y kasaysayan ni Esau at ni Jacob patungkol sa kanilang kalagayan. Pero ang pamagat na ating tatalakayin ay ang karapatang inilaan. Makita natin dito na sa umpisa pa lang, inilinaw na ng Biblia yung inilaan na karapatan para sa bawat isa. Bagamat si Esau ang itinalaga bilang panganay, pero nakita ng Diyos na hindi siya magiging karapat-dapat. Kaya ito'y inilaan para dun sa bunso, si Jacob. Yung ilinaw muna natin, wala tayong makikita sa Biblia na yung ginawa ni Jacob ay nagdulot ng panlalait or pagpuna sa kanya ng Biblia. Bagos wala tayong makikita na siya'y idiniin, na mali o pandaraya yung kanyang ginawa. Bagkus ang makikita natin ay yung kamalian ni Esau sa bagay na to. Yung kamalian niya na parang walang halaga sa kanya ay yung mga bagay na itinalaga ng Diyos para sa kanya. Inilaan siya bilang panganay at ngunit sa ganung bagay, hindi ganun kahalaga sa kanya. Makita natin sa binasa natin, laging ang bilis niyang magdesisyon. Hiningi niya yung pagkain. Sabi ni Jacob, bigay mo yung pagkapanganay mo. Sabi niya, o sige, sa'yo ng pagkapanganay ko. Sabi ni Jacob, kailangan mong sumumpa. O di sumumpa agad ako. Pagkakain, bigla na siyang umalis. Sabi niya, ganun lang kahalaga sa kanya yung pagiging panganay. Yun yung tinakda, pero yun yung napaka-bilis niyang ibinigay na kung makita natin ang Diyos ang nagtakda. Kaya dito makita natin yung similarity ni Jacob at Esau. Mga kapatid, lahat ng tao ay may pagkakaiba-iba. Hindi natin madalas pwedeng ikumpara yung isa dun sa isa kasi magkaiba sila ng kanilang ugali, magkaiba ng style. Bagamat iisa ang kanilang magulang,
pareha silang napasok sa pamilya na nakipagtipan ng Diyos. Pero makita natin meron silang pagkakaiba. Bagamat sila'y kambal, nakadalasan ang kambal ay magkapareha sa maraming bagay, pero sila ay ibang-iba sa maraming bagay. Sa itsura magkaiba, sa kalagayan sa buhay magkaiba, sa hilig magkaiba, maging sa paborito. Yung isa paborito ng tatay, yung isa paborito ng nanay. Malaki yung kaibahan nilang dalawa. Makita natin si Esau ay isang hunter, isang mangangaso. Ilinaw lang natin, noon kasi dahil ang mundo ay nagkaroon ng chaos dahil sa pagsuway ni Adan at Eva, yung sinabing pamamahalaan ng tao ang mundo, nakita natin naging banta sa kanya mga hayop. Kaya nagsimula kay Nimrod, naging dakila si Nimrod kasi siya yung pumapatay sa mga hayop na mababangis, na siyang nagiging kalaban ng tao. Kaya dito, kapag hunter ka, medyo sikat ka. Pag hunter ka, iniidolo ka. At si Esau, kasama siya sa iniidolo at hinangaan ni Isaac na kanyang ama. Kaya namali yung focus ng mga mag-asawa. Si Jacob naman, makita natin, ay paborito ng kanyang ina. Si Esau ay isang fornicator. Siya ay nakikiapid. Mapansin natin, dalawa ang asawa niya at makita natin mas mahalaga sa kanya yung bagay na karnal kaysa bagay na spiritual. Pero halos sport-minded siya. Magaling siya sa mga bagay, sa pangangaso, adventurer siya. At yun yung kalagayan niya. At makita natin si Jacob, ang laki ng kaibahan ni Jacob, serious yung pagiging plain. Sabi ng Bible na siya'y plain. Siya'y simple, na ang ibig sabihin nun, hindi nangangulugan timid or tamad or tahimik, kundi ang pagiging sabihin nun ay serious-minded, responsible, mature person. Yun ang ibig sabihin ng plain. Kaya makita natin dito na si Jacob ay seryosong tao at merong responsableng tao na siyang namamahala sa kanilang sambayanan. Siyang nag-handle ng business nila, yung farm, yung kanilang pagluluto sa bahay. Siya'y mananampalataya, siya'y may takot sa Diyos. Pagkikita natin sa mga susunod na mga pagbasa natin, alam niya kung sino ang Diyos at malinaw sa kanya kung ano yung gusto ng Diyos. Okay. Kaya dito, ito yung kanilang kaibahan. Ito yung kanilang pagkakaiba. Kaya dito, meron din tayong makikita na spiritual contribution ng bawat isa. Jacob, spiritual contribution niya, pawang maganda, pawang positibo, na siyang ginamit ng Biblia na halimbawa patungkol sa pakikipagtipan sa Diyos. At ngunit si Esau ay puro negatibo. Yung binanggit niya sa Hebrew chapter 12 verse 16 to 17 na sinabing huwag tayong gumaya kay Esau. Huwag tayong tumulad kay Esau. Iyon ay mabigat na paratang, mabigat na basihan ng maling kalagayan na ginawa ni Esau. Kasi ito kaya nga tinawag siyang Edom, tinawag siyang makalaman. Kasi mahalaga sa kanya ang konsepto ng mga bagay na pisikal. Okay, tingnan natin yung tatlong bagay. At ang tatlong bagay na ito, una, ang title natin, karapatang inilaan, na ang Diyos ang naglalaan ng anumang karapatan para sa atin. Pero sa kabilanan to, meron tayong dapat palagaan. Una, ang kahalagahan ng pagkakakilanlan. Ang Diyos ang nagtatalaga kung sino sa atin, kung sino tayo. Ang Diyos ang naglalagay ng ating identity, yung ating pagkakakilanlan. Maraming bagay na sa ating pagkakakilanlan ay nagiging tama yung ating pamumuhay, nagiging tama yung pamumuhay ng tao na nakaharap sa atin. Halimbawa na lang dito ay yung pagkakakilanlan ng isang doktor. Kapag yan ay naroon, alam niya kung ano yung trabaho niya at alam ng tao kung ano yung trabaho niya. Malinaw sa kanya kung sino siya at malinaw sa mga taong nakapaligid sa kanya kung sino siya. Isipin na lang natin, kapag merong tao na hindi niya alam kung sino siya, sigurado marami siyang guguluhin. Hindi lang ang sarili niya, pati mga ibang taong nakapaligid sa kanya. Kaya napakahalaga nung pagkakakilanlan.
Doon nga lang sa sinusuot nating ID tuwing papasok tayo sa trabaho o kaya sa eskwelahan, nagsusuot ka ng ID. Bakit? Kasi mahalaga yun. Para protection yun doon sa iyong opisina o sa iyong eskwelahan na hindi siya mapasok ng bawat kung sino-sino lang. Bagkus ang binibigyan lang ng karapatan ay yung binigyan ng ID kasi sila ay may pagkakakilanlan. Lalo na ngayong pandemya, maraming nauso, maraming mga nangyari ngayon, mga ang tawag dito, QR code, no? Maging yung national ID. Doon pa lang malalaman na agad nila yung detalye kung sino ka at nasaan ka, nasang lugar ka. Kaya napakahalaga ito. Ang pag-usapan natin pagkakakilanlan ay yung birthright. Ano yung birthright? Yun yung pagkakakilanlan na ang panganay ay meron nun. Itinalaga yun ng Diyos na ang bawat panganay merong birthright. Ilinaw ko lang po na ang birthright ay may tatlong responsibilidad. Una, double portion of inheritance. Ang ibig sabihin nito na ang panganay ay merong pamamahalaan na mas malaking kalupaan o lugar kumpara doon sa kanyang mga kapatid. Ibig sabihin, mas pinagkatiwalaan siya ng magulang na siyang mamahala at pangalawa, mas biniyayaan siya. Pinagkatiwalaan at biniyayaan. No? Dalawa yun. Yun yung kalagayan at kalamangan nung mga panganay na siyang binigyan ng birthright. Pangalawa, na makita natin yung word na leadership. Kapag ikaw yung panganay, ikaw yung mag-handle ng leadership ng pamilya. Ikaw ang mamumuno, ikaw ang mangangasiwa. Makita natin sa mga talata sa Biblia, sa mga narratives or mga history or mga kwento patungkol sa mga karakter ng Bible, pag namatay yung magulang, ang susunod ay yung panganay na siyang mamana at mamamahala sa kanyang sambayanan. Hindi lahat ng anak na gustong mamahala pwedeng mamahala. Ang binibigyan na pinakapuno ng pamilya, head of the family, ay yung panganay lagi. Yung pangatlo, na siyang napakalaga, yung spiritual head. Tandaan natin, under sila ng covenant. Bilang under ng covenant, karapatan ng bawat head na matiyak na yung buong sambayanan, alam niya yung covenant, alam niya yung patakaran. At yun lahat ng yun ay isang responsibilidad, isang pagkakakilanlan kung sino ka at ano ka. At doon dito, sa ating pinag-aralan, makita natin yung malaking kaibahan ni Esau saka ni Jacob. Marami nagsasabi na habang sila'y lumalaki dahil paborito ni Rebecca si Jacob, paborito ni Isaac si Esau, doon pa lang mataas na yung competition nila, yung malaking kaibahan nila na nagdadala ng competition dahil sa paborito sila ng kanilang mga magulang. At makita natin yung pagplaplano ni Rebecca kung paanong makuha yung basbas. Makita natin si Rebecca ang nagplano nun, hindi si Jacob. Makita natin yung matinding competition at malamang alam na ni Jacob yung sinabi ng Diyos nung sila'y isinilang na maglilingkod yung panganay sa bunso. Sinabi na yun ni Rebecca kay Jacob. Kaya bilang kay Jacob, yung kanyang pagkakakilanlan, marami nagsasabi sa mga Bible scholar, ito'y kanyang inaabangan kailan mangyayari. At nangyari nga, nung pagkakataon na nagutom doon sa binasa natin, nakita niya yung opportunity doon sa time na yon. Ito na yung pagkakataon. Kaya hiningi niya yung birthright. Kay Esau, walang kwenta to. Walang halaga to. Bagamat malinaw na siya yung nagmamayari ng birthright, sa kanya baliwala ito. Walang kwenta to. Anong lesson dito, mga kapatid? Anong lesson? Una, makita natin, napakamapanganib yung espiritu ni Esau dito. Yung the sin of Esau, napakamapanganib. Una, binubuod to ng pagiging carnality. Yung mas mahalaga sa atin yung mga bagay na karnal kaysa mga bagay na spiritual. Mas mahalaga sa atin yung mga bagay dito sa mundo
kaysa mga bagay dun sa langit. Meron tayong dalawang identity. Unang identity natin, mamamayan tayo sa lupa, tayo'y tao, tayo'y nakipamayan sa lupa. Pero hindi lang yun. Meron tayong pangalawang identity. Tayo'y mamamayan din sa langit. Tayo'y mga anak ng Diyos. Tayo'y tagapagmana ng Diyos. Darating ang araw, iiwanan natin ang lupa. Tayo'y kasama ng Diyos kung saan niya tayo dadalhin sa kanyang pagbabalik. Kaya, dalawang identity natin. Pero dun sa dalawang identity natin, malalaman natin kung ano yung mas mahalaga, kung paano natin itong pahalagaan, kung paano natin itong i-treasure, kung paano natin itong, paano tayong magdesisyon sa mga bagay nito. Kung madali lang sa atin na dun sa isang side at napakahirap sa atin para sa isang side, malamang pinapahalagaan mo yung bagay na mahirap ipagpalit kaysa dun sa parang pangkaraniwan. Kaya dito, makita natin kay Esau yung kanyang pagkakakilanlan ay wala siyang pakialam. At dahil doon, hindi siya naging halimbawa sa Biblia ng kabutihan, bagkus naging halimbawa siya ng pangit na pag-uugali, pangit na karakter. Kaya, ano ba yung karakter ng sin of Esau? Kapag karnal ka, ito yung mga ebidensya. Minsan, pag meron tayong nararamdaman, hinahanap natin, part lang siya ng symptoms. Pero hindi nangangulugan na isa lang tinutukoy nito. Maraming pagkakataon na may dahilan kung bakit nangyayari ito. Kaya't hanapin mo, itadiagnose mo. Ano yung mga symptoms nung ganitong sakit? Una, pag i-diagnose natin yung sin of Esau, ang unang symptoms nito ay yung mas pinahalagaan mo yung mga bagay na pansamantala kaysa mga bagay na pang matagalan. Yung birthright, pang matagalan yan. Yung bowl of stew, yung sabaw ng lentehas or ng pataning pula, pansamantala. Sandali lang yun, matatapos yun, mauubos yun. Samantalang yung birthright, pang habang buhay yun na sa'yo. Pangalawa, yung lentehas, yung bowl of stew, ay present. Nakikita mo na, nariyan na agad, matitikman mo agad. Pero yung birthright, hindi mo pa natitikman. Pagdating pa ng panahon, pag namatay ang mga magulang, dun mo pa lang makukuha at mapapakinabangan. Kaya present and future ang kaibahan naman nito. Mas nagpapahalaga tayo sa present kaysa sa future. At yan yung malaking sakit na problema. Hindi lang ng mga Kristiyano, maging ng mundo. Madalas, ito yun. Mahalaga sa kanila yung present. Mahalaga sa kanila yung bagay na temporal kaysa mga bagay na pangmatagalan. Tingnan lang natin sa pagboto. Minsan dito ako nalulungkot. May mga sa darating na eleksyon, kailangan obserbahan natin kung sino yung mga taong gumawa talaga at naging patagumpay sa larangan na kanilang tinakbuhan doon sa identity nila. Kasi pagdating ng eleksyon, makita natin marami silang sasabihin, marami silang ipapangako, pero marami silang ibibigay. Ang nakakalungkot, hindi mo na binoboto yung tao dahil sa kanyang identity o sa kanyang kakayanan, kundi boboto mo na lang siya kasi siya yung nagbigay, siya yung naranasan mo, siya yung natikman. Kaya madalas nagiging biktima tayo ng spirit ni Esau. Nawa hindi maging ganyan ang darating na butuan. Tandaan natin, ang panunungkulan ng tao pang matagalan, pero yung desisyon nating bumoto, pansamantala, isang araw lang yun. Kapag yung isang araw na yun, pinili natin na iwaldasin, saan natin magsasuffer tayo pagdating dun sa 3 taon o 6 na taon na panunungkulan nung maling pinili natin. No? Ganun din sa ating buhay, may mga pagkakataon na natetempt tayong gawin, pero pag inintindi natin, yung urge, yung desire na nasa iyo nung oras na yun, ay pansamantala. Pansamantala lang. Ang kasiyang dala nun.
Pero once na pinagbigyan mo, makita natin, peperwisyuhin ka pagdating ng araw. Kaya napakaalaga yung pagdidesisyon. Dapat pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na maging anak niya, na maging bahagi ng kanyang kawan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng covenant, ng sumpaan, at tayo'y pumayag doon sa paghahanap ng Panginoon, tayo'y tumugon sa kanyang panawagan. Nung nandun na tayo sa kanyang kawan, dapat maging malinaw sa atin kung sino tayo. Tayo'y tupa, hindi tayo Panginoon. Tayo'y mga sumusunod at hindi tayo ang nagpapasunod. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin, ako ba'y sumusunod o ako'y nagpapasunod? Ako ba ay naghahangad sa buhay ko at kinakalimutan ko yung bagay na itinakda para sa akin kung sino ako? Dapat consistent yung ating karakter. Kung sino ka, pag-araw ng linggo, dapat ikaw rin yun. Pag-araw ng Lunes, ng Martes, ng Miyerkules, hanggang sa buong isang linggo. Dapat yun ka. Hindi yung pagkakakilanlan mo, pag ako'y nasa bahay, ganito ko. Pag ako'y nasa labas ng bahay, ganito ko. Pag ako'y nandun. Dapat pare-parehas lahat ng yan. Napakalaga nung pagkakakilanlan. Pangalawang bagay, hindi lang pagkakakilanlan, kundi yung kahalagahan ng patutunguan. Kita natin sa kawan, ang linaw niyan, sa doktrina natin sa kawan, sa umpisa pa lang na tinalakay sa John 10:10, inilinaw niya yung pagkakakilanlan ng bawat isa. Una, inilinaw niya yung pagkakakilanlan nung magnanakaw. Sabi niya, ito hindi dumadaan sa pinto, ito'y dumadaan sa bintana. Makita mo, siya'y hindi kilala, siya'y hindi dinidinig ng tupa, siya'y hindi nag-aalay ng kanyang buhay. Idinitalye yung pagkakakilanlan, no? Idinitalye din ng Diyos yung pagkakilanlan kung sino ang tupa. Ang aking tupa ay nakikinig, sa aking tinig, ang mga aking tupa, hindi niya kilala ang tinig ng magnanakaw, ang aking tupa ay sumusunod sa akin. Binigay niya rin yung pagkakilanlan ng pastol. Ako ang mabuting pastol, sabi ni Jesus, inaalay ko ang aking buhay para sa aking tupa. Kaya napakahalaga ng pagkakilanlan. Maging nga yung sheep pen, inilinaw niya yung pagkakakilanlan nun. Sabi niya, mayroong pintuan. Doon sa pintuan na yun, makita mo, sakto lang ang isang tupa. Tapos doon siya nahiga. Siya yung door para walang makapasok. Tapos doon sa yung sheep pen na yun, walang ibang daanan. Kaya ang magagawa lang ng Walt ay umakyat sa itaas. Pero pag umakyat siya sa tias, may mga tinik yun doon sa may ibabaw ng batuan. At di baling matinik, basta't makapagsila. No? Kaya yun yung bagay na pagkakilanlan. Ngayon pupunta tayo sa direksyon. Maging sa John 10, makita mo inilinaw ng Diyos kung ano yung direksyon. Pinakita niya ano yung gagawin nung direksyon ng magnanakaw. Ano yung gagawin ng direksyon ng punong pastor na hanggang sa ialay niya ang kanyang buhay para sa kapakanan ng tupa. At yung direksyon ng tupa na siya'y lumalabas at pumapasok na sumusunod sa kanyang Panginoon. At dahil doon, malinaw na napakalaga ng direksyon. Nung tinawag ng Diyos yung mga alagad, si Pedro at si Simeon, si Andres na kanyang kapatid, maging si Juan at si Santiago na kanyang, sabi niya, come unto me and I will make you fishers of men. Hindi niya lang to tinawag, pero pinilinaw niya pa yung direksyon. I will make you fishers of men. Ganun tumawag ang Panginoon. Ganun siya pumili. Hindi niya lang sasabihin yung pagkakakilanlan mo, sasabihin niya rin kung saan yung direksyon ng bawat isa. Dito, si Esau, yung direksyon niya malabo. Malinaw sa kanya yung covenant, pero hindi niya to pinalagaan, nag-asawa siya ng dalawa. Nung makita niyang nag-asawa si Jacob ng kanyang kalahi, nag-asawa din siya ng kalahi sa anak ni Ismael. Pero ilang asawa niya na yon, pangatlong asawa niya na. Kaya dahil doon, makita natin, wala siyang direksyon. Kung ano yung maisip niya, yun ang gagawin niya. Nung maisip niya, ay, kaya siguro ganito, gagawin ko ngayon to. Pag ganung wala kang direksyon, wala kang patutunguhan. Walang malinaw na vision or walang malinaw na mission na mangyayari kung wala itong direksyon. Malinaw na kapahamakan ang dulo nito. Kaya,
maging si Jacob, makita naman natin yung kanyang direksyon na kilala niya ang Diyos, alam niya yung covenant. Kaya nung makuha niya yung opportunity na yon, agad niya itong kinuha sapagkat ito yung direksyon ng Diyos na ako'y mas pagpapalain kaysa doon sa aking kapatid. Kaya doon makita natin yung kanyang panunungkulan. Tingnan nyo mamaya makita natin doon sa gampanin. Pero dito, alam niya na balang araw siyang mamumuno sa kanyang lugar. Kaya makita mo siyang nagpapakain kila Rebecca at siyang nagpapakain kay Isaac. Siyang gumagawa ng lahat ng gawain ng bahay. Pagdating sa pangangalaga sa mga hayop, siyang gumagawa. Samantalang si Esau ay parang easy-go-lucky. Punta lang sa farm, mag-hunter. Pagkatapos uuwi na lang paggutom. Natin pagdating sa patutunguhan, medyo magulo si Esau. Alam nyo, si Abraham, ito yung magandang halimbawa. Nung si Abraham, tinawag ng Diyos, sabi ng Diyos yung direksyon, pagpapalain kita, magiging higit ka sa lahat ng mga bansa. Malinaw sa kanya yun. Malinaw sa kanya yun. Kaya nung binibigyan siya nung spoil of war, nung 4 na hari, kasama yun sa Sodoma, hindi niya to tinanggap. Kasi malinaw na yung direksyon sa kanya, pagpapalain ako ng Diyos. Baka sabihin nyo, kaya ako yumaman ay dahil doon sa bigay nyo. Kaya hindi niya to tinanggap kasi malinaw sa kanya yung kanyang identity at yung direksyon na gagawin ng Diyos kanya. Ganon din kay David. Si David, pinairan ng langis sa murang edad, pero hindi pa naman siya naging hari. Pero lahat ng bagay ginagawa niyan tama. Hanggang kauli-ulian, naging fugitive na siya kasi papatayin na siya nung hari na iinggit sa kanya. Pero nung pagkakataon na niligtas na sila ng Diyos dun sa kuweba ng Adulam, pwede niya nang patayin si Esau kasi nakatulog silang lahat sa pagod. Ginawa niya, pumunit lang siya ng damit para patunayan kay Esau na kay Jacob ay kay Saul na ginagalang niya pa rin ito at pinapahalagan niya pa rin bilang hari. Sabi ng mga tao niya, patayin mo na kasi ikaw nang susunod na maging hari. Sabi niya, huwag mong pagbuwa. Ang Diyos ang nagtalaga sa kanya, ang Diyos ang mag-aalis. Malinaw sa kanya yun. Hindi niya kailangang apurahin yun. Malinaw sa kanya. Kaya dito, dahil malinaw sa kanya yung kanyang future, yung kanyang destination, yung kanyang patutunguhan, hindi siya nawawalan ng pag-asa at hindi siya nag-aapura. Maingat siya na sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nawa sa ating kalagayan, makita rin natin napakahalaga nung alam natin yung ating patutunguhan. Siya yung nagtatama ng ating mga desisyon sa mga hinaharap. Siya yung nagtatama ng ating kalagayan. Tingnan nyo na lang yung mga taong nag-abroad, ito ng ibang bansa, dun sa kanilang plano, malaking gagampanan ng desisyon nila araw-araw. Kung alam nila na sila titira doon ng matagalan, asamo, bibili sila ng mga property nila, bibili ng sasakyan. Pero kung hindi malinaw sa kanila, tapos bumili sila, tapos pagdating na isang buwan, bigla silang pinauwi, sayang lahat yung binili nila. Pero pag malinaw sa kanila, alam nila na kung kailan dapat bumili at kailan hindi dapat bumili. Yung present natin, yan ay yung lahat ng galaw natin sa present, yan ay pinagagalaw nung pagkakaalam mo ng yung future. Yung pagkakaintindi mo sa future. Kaya kapag very nearsighted tayo sa future, wala tayong direksyon. Wala tayong plano. Alam natin na hindi darating ang Panginoon, hindi ka mag-evangelize. Alam natin na ang tao ay darating araw na babaguhin ang Panginoon, hindi ka magpipilit na mangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi ka naniniwala na babaguhin ng Diyos yan. Pero pag naniniwala ka na darating pa yun, babaguhin ng Diyos ang gobyerno natin, babaguhin ng Diyos ang mga namumuno natin sa politika, di-develop ng Diyos ang ating kabuhayan, may gagawin kang paraan para mangyari yun. Kasi yun yung pinaniwalaan mo. Lagi ko ina-example, yung pag nagsosolve kami ng chess puzzle, meron ka makita sa computer, may chess puzzle, para siya ma-solve, para siya maintindihan mo, para maging tama yung galaw mo dun sa present, tingnan mo yung future pabalik.
Kung ito'y mamamate, anong posisyon para siya mamate? Tapos pag nakuha mo na yung posisyon, saka mo i-rewind. Paano nangyari ito? Titingnan mo ngayon unti-unti, dapat ito. Hanggang sa makikita mo yung sagot nung puzzle. Pero pag hindi mo iintindihin yung future, hindi mo maintindihan kung bakit mo gagawin yung isang bagay. Okay? Kaya sa bagay na to, makita natin napakahalaga na alam natin yung ating patutunguhan sapagkat yun ang magdi-define ng ating gagawin sa bawat araw-araw. Si Esau, mali yung kanyang ginagawa. Wala sa direksyon ng pagkatawag sa kanya na inilaan. Kasi hindi malinaw sa kanya. Kaya kaya niya lang ibigay ng ganun kadali yung napakahalagang bagay. Pangatlo, yung kahalagahan ng gampanin. Kaya dito makita natin yung karapatang inilaan, dapat ito ay may pagkakakilanlan. Malinaw yung identity nito. Pangalawa, dapat ito'y may patutunguhan, merong direksyon. Alam mo kung saan ka dadali nito, alam mo anong desisyon mo araw-araw para mangyari ito. At yung pangatlo, kalagahan ng gampanin sa lahat ng binigay at inilaan na kakayahan, karapatan o kalagayan, lahat na ito ay may nakaabang na responsibilidad. Napakahalaga nung gampanin. Sa araw-araw, dapat alam natin yung gampanin. Tayo'y ilaw ng sanlibutan. Ang tanong, ano yung iyong patutunguhan bilang ilaw ng sanlibutan at ano yung gampanin sa araw-araw? Kung tayo yung ilaw at asin ng sanlibutan, ano yung gampanin natin na araw-araw? Hindi ka pwedeng magbiro ng basta-basta sa harap ng maraming tao. Hindi ka pwedeng mag-green jokes. Hindi ka pwedeng maging loose sa buhay mo kung ikay nabubuhay ayon sa pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi yung ang pulpito mo ay iba dun sa pang-araw-araw na buhay mo. Hindi, parehas dapat yun. Kaya dito, kita natin yung dalawang comparison naman, si Jacob naging responsable. Doon pa lang sa pagpapaliwanag sa kanya, siya ay daglay niya ang pagiging leader, daglay niya yung pagiging responsible. Kasi kahit siya yung mas bunso, makita natin siya yung namamahala ng kanilang sambayanan. Samantalang si Esau, yung sarili niya lang, yung glory niya lang. Mahalaga, yung kakayahan niya lang. Yung kumbaga, yung kanyang hobby ang mahalaga sa kanya. Okay, very loose yung buhay ni Esau. Kaya dito sa panguli, ang halaga ng gampanin, ito yung responsibilidad na iniatang sa atin. Ang responsibilidad, tumataas yan araw-araw. Depende kung paano natin iniintindi araw-araw at ina-appreciate araw-araw yung plano ng Diyos para sa atin. Kaya araw-araw, nagbabago yan. Gumagaling yan araw-araw. Habang pinagkakatiwalaan tayo sa maliit na pagkakatiwalaan tayo sa mas malaki. May mga taong magugulat ka, dati hindi mo siya makita na ganoon, pero nagulat ka, nagbago siya. Kasi dahil doon sa naintindihan niya yung kanyang kalagayan, naintindihan niya yung kanyang patutunguhan, at naintindihan niya yung kanyang gampanin. Kaya nabago yun. May mga binatilyo na walang very loose yung buhay, pero nung nagkaroon ng anak, nagkaroon ng pangarap, kita natin na bago yung kanyang buhay. Kaya napakalaga nun. Yung power, napakalaga ng responsibility na binibigay, yung position, mahalaga yung responsibilidad. Kaya malimbawa sa pag-aasawa, makita natin dyan na parang pag mag-aasawa ka, ito yung mali. Pag katulad ka ni Cain, ang tingin mo sa pag-aasawa ay parang pansamantala. Ang tingin mo sa pag-aasawa ay parang kasiyahan lang pansarili. Pag gano'n ang direksyon, mali na. Ngayon, pero kapag alam mo yun, covenantal love yung tawag doon. Ganun din sa politics. Kung ang habol mo lang yung sahod, ang habol mo lang hindi, tinulak ako, makita natin at hindi mo alam yung responsibilidad, papasok ka na lang ng basta-basta, kauli-ulian, ikaw yung kawawa dyan. Kauli-ulian, ikaw yung magiging biktima, imbis na ikaw yung magiging mamumuno, ikaw yung pinagtawanan, ikaw pinahirapan, ikaw yung naakusahan. Kaya dapat malinaw yan. Papasok ka sa artist, papasok ka sa athlete. Minsan, maraming nangangarap na maging singer, pero makita mo yung nung naging artista na, naging singer, naging artist, makita mo yung responsibilidad nila, ang hirap. Halos wala silang panahon sa sarili nila. Hindi ka pwedeng lumabas basta-basta.
Nagkakaguluhan ka ng tao, o bawal ka magka-boyfriend. Bawal ka lang magkaroon ng yung boyfriend mo dapat hindi kayo showy, dapat hindi kayo nakikita ng tao. Isipin mo yung ganung kalaking responsibilidad. Ang hirap. Ang tanda-tanda mo na hindi ka pa pwedeng mag-asawa kasi yung karir mo nasa peak pa. Lahat ng pangarapin natin, lahat ng gustuin natin, lahat ng future na gusto natin, may kakambal yan na responsibilidad. May kakambal yan na kailangan gawin. Si Jacob, makita natin yung responsibilidad ni Jacob, ginampanan niya mula sa kanilang maliit sila hanggang paglaki. Kita mo yung karakter niya, naging sakto. Kaya hindi siya nahihirapan nung naging alipin siya ni Laban. Bakit? Sanay siya sa bahay niya. Sanay siya. Bagamat dinadaya siya, hindi siya sumusuko sa trabaho kasi sanay siya. Inihanda niya yung sarili niya sa pagkatawag sa kanya. Samantalang si Esau, parang kung ano yung hangin, dun siya. No? Kaya dito, makita natin yung gampanin ay mahalaga. Balik tayo sa kawan, sabi sa John 10:10, malinaw yung pagkakakilanlan, malinaw yung direksyon, yung patutunguhan, at malinaw din yung gampanin. Makita natin ano yung gampanin ng Panginoon. Ang gampanin niya, proteksyonan yung kanyang tupa. Ariin niyang kanya. Ariin niya na mas mahalaga kaysa kanyang buhay. Yun yung gampanin ng Panginoon na inilinaw niya. Kaya nga nakipag-covenant siya sa atin at ganun katindi makipag-covenant ang Panginoon. Pero yung tupa, alam din, inilinaw din yung kanyang gampanin. Ano yung gampanin niya? Siya'y susunod. Siya'y makikinig. Di ba? Yun yung gampanin niya. At doon sa bagay na to, malinaw. Mga kapatid, nung tinanggap natin ng Panginoon bilang tagapagligtas, nagkaroon tayo ng panibagong identity. At nagkaroon tayo ng panibagong patutunguhan. Nagkaroon tayo ng bagong gampanin. Lahat ay nag-iba. Lahat ay nabago. Kaya dito sa Ephesians, ang magandang talakayan patungkol sa buhay ng tao ay makita natin sa Ephesians. Banggitin ko lang ng mabilis, yung Ephesians chapter 1, sa verse 1, ang sabi ng Diyos, we are saint. Tayo'y mga santo, tayo'y mga banal, at tayo ay pinagkalooban ng spiritual blessing. Sabi niya sa verse 1. Yun yung ating identity at yun yung ating patutunguhan. Dahil dito, malalaman natin yung ating gampanin. Verse 4 to 5, sabi niya, we are chosen. We are predestined for adoption. Ito yung pagiging anak ng Diyos. Yun nakatalaga na tayo sa lahat ng yun. Sa verse 7, sabi niya, accepted by God. Dati tayo'y kaaway ng Diyos, ngayon tinanggap niya tayo. Maging kanya. Verse 11, wonderful inheritance. Sabi niya, papasok tayo dun sa wonderful inheritance. Tagapagmana tayong kasama ng Panginoon. Verse 13 to 14 ng chapter 1 ng Ephesians, sabi niya, indwelled and sealed by the Holy Spirit. Dito, makita natin, tinatakan tayo ng Espiritu Santo, nang ibig sabihin, ito yung kanyang paunang bayad upang matiyak na tayo'y kanya. Natatakan tayo ng Espiritu Santo at kasama na tayo sa pamilya ng Diyos. Verse 15 to 18, sabi niya, pinagkalooban niya tayo ng spiritual wisdom. Kakayahan na maintindihan yung mga bagay na ito. Verse 19 to 21, participate in resurrection. Kasama tayo, pagdating ng araw, nabubuhay ng Panginoon. At doon sa last 22 to 25, member of the body of Christ or ambassador of God on earth. Tayo yung katiwala ng Diyos para dito sa lupa. Nilagay tayo ng Diyos dito sa lupa upang i-represent natin ang ating Panginoon. Ngayon, yan yung gampanin natin. Yan yung identity natin. Dahil yan yung identity natin, alam natin kung ano yung patutunguhan natin balang araw kasi inilinaw na yung lahat. Inheritance, magiging kasama ng Diyos, lahat to. Ibig sabihin, pansamantala lang tayo sa mundo. Ano ngayon yung responsibilidad? Malinaw dito na napakabigat ng responsibilidad natin. Mamuhay tayo na nasa liwanag. Mamuhay tayo na nasa Panginoon. Mamuhay tayo na nasa paglilingkod sa Diyos. Madalas, kaya tayo nagkakamali, ito lang yung dahilan. Pinipili natin yung pansamantala kesa dun sa tumatagal. Pinipili natin yung mga bagay na nasa mundo
kaysa yung mga bagay na makalangit. Nawa, maintindihan natin bilang kawan ng Panginoon. Ang Panginoon ang naglagay na ng direksyon, naglagay ng identity, at naglagay ng responsibility. Huwag tayong malito, dapat malinaw sa atin yun at gampanan natin yun ng may pasasalamat at may kabutihan. At dahil doon, makita natin ang pagbabago ng buhay natin. Babaguhin ng Diyos ang kabuuan ng buhay natin dahil siya yung Diyos na gumawa ng lahat. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo sapagkat alam po namin ang iyong salita ay punong-puno ng pagpapala. Ngayon, muli namin tinataas na patuloy mong ituro sa amin, Panginoon, kung sino kami sa iyong harapan. Hindi kung sino kami sa tingin ng mga kapitbahay namin. Kung sino kami, kung ano yung tingin namin. Hindi po sa ganun. Kundi kung sino kami, kung ano yung iyong itinakda na kung sino kami, Panginoon. Nilagay mo kami espesyal sa iyong harapan, nilagay mo kami iyong tupa. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ito. Sapagkat alam po namin, dahil sa iyo, nasa amin nakapaligid ang lahat ng biyayang galing sa iyo. Ikaw ang giver, Panginoon. Hindi lang ikaw ay pansamantala, kundi ikaw ay pangmatagalan, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng biyaya. Kaya, Panginoon, gabayan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, na makita namin ang aming sarili sa iyong kamay, sa disenyong ginawa mo para sa amin. Maging sa aming patutunguhan, tulungan niyo po kami na maging far-sighted. Mas pahalaga namin yung mga darating na mahalaga, yung mga sinabi mo na aming patutunguhan, kaysa yung mga pansamantalang nakakasalamuhan namin araw-araw. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maging tapat sa iyo sa lahat ng oras, na sa mga pagkakataon lagi ka naming pinipili sapagkat alam po namin nagdudulot ito ng matagalang kasiyahan, matagalang pagpapala kaysa yung mga pansamantala na naglalayo sa amin sa iyo, Panginoon. Alangin din namin, Panginoon, ang responsibilidad namin sa araw-araw. Panginoon, tulungan niyo po kami mamili ng tama. Tulungan niyo po kami magdesisyon ng tama, magsalita ng tama at magplano ng tama na nakaayon kung sino kami at kung ano yung nais mo para sa amin. Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong kawan, pagpalain niyo po yung bawat isa. Kaya mo pong tanggapin namin ang biyaya ng iyong kapangyarihan sa oras-oras. Kaya tayaan mo, Panginoon, na sa aming buhay, hindi kami magkamali na mauna uli sa iyo. Bagkus lagi kaming tupa mo na laging sumusunod sa iyo. Kahit nasa mga pagkakataon na parang ayaw namin, tulungan niyo kami magpakumbaba at gawin pa rin ang nais. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may panalangin na pagpapala sa iyong kawan, kagalingan, biyaya at kalakasan, pag-iingat, maging sa mga mahal namin sa buhay na malayo sa amin. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo kami ng iyong salita sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen.